of the nation. Nasunog ang isang imbakan ng recycled materials at 5 bahay sa Barangay Katmon sa Malabon kaninang pasado alas 2 ng hapon. Pahirapan ang pag-apula dahil sa mga nakaimbak na plastic, sako at lata ng pintura. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, nagsimula ang sunog sa isang katayan ng car parts doon. Sa ngayon, under control na ang apoy. Patay ang isang bata sa Maynila ng aksidenteng mabaril ng kanyang kuya. Ayon sa Manila Police District, service firearm ng kanilang amang pulis ang baril. Nakatago raw sa tukador ang baril nang makita ito ng nakatatandang kapatid na 13 taong gulang. Pagkahawak sa baril, bigla raw itong pumutok. Tumama ang bala sa cabinet at tumago sa silid kung saan natutulog doon ang biktimang 7 taong gulang na pumanaw sa ospital. Posibleng maharap sa kasong o reklamong administratibo at kriminal ang amang labis ang hinagpis sa nangyari. Pinagtatagaan ng sarili niyang tatay ang isang dalagita sa Sulok, Davao del Sur. Nagkasugat sa mukha at kamay ang 14 anyos na biktima. Ayon sa mga pulis, naggalit umano ang suspect sa anak dahil ito lang ang kinakausap ng misis niyang nasa abroad. Agad na aresto ang tatay. Ginagamot sa ospital ang biktima. Wala raw plano si Vice President Sara Duterte na umalis sa Kamara kung saan nakadetain ang kanyang Chief of Staff. May report si Ian Cruz. Kagabi pa nasa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Dinalaw niya sa detention facility ng Kamara ang Chief of Staff niyang si Attorney Zuleika Lopez na pinakontempt dahil sa sulat nito sa Commission on Audit na wag sundin ang sumbina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report ng COA kaugnay sa investigasyon sa confidential funds ng OVP at DepEd. Pagkabalik kay Lopez sa detention facility, dumiretso si VP Sara sa opisina ng kapatid na si Representative Paulo Duterte. Bandang alas 11:30 kagabi, hinarap ng House Sergeant at Arms ang protocol at security ng bise. If they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. Pero hindi umalis ang bise. Sabi ni Representative Joel Chua, chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability, hiniling ni Duterte na payagan siyang samahan si Lopez sa kanyang detention hanggang November 25. Hindi yan pinayagan ng komite, kundi ang kanya lang pagdalaw. Unang-una, hindi naman po siya part ng naikukulong. Pwede naman mong dumalaw bukas. Huwag na lang mag-stay dito sa gabi. Kailangan doblehin natin yung security dahil pangalawang pangulo nga po ito. Tinanggihan din ng komite ang hiling ni Representative Pulong Duterte na ilipat sa kanyang tanggapan si Lopez. Pinuna rin ng komite ang pag-isnab ni VP Sara sa kanilang mga hearing. Lack of respect in the institution. Nakikita naman po natin na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. Sa press conference ngayong gabi, ininahila ni VP Sara si House Speaker Martin Romualdez at mga miyembro ng komite kung bakit ayaw niyang dumalo sa mga pagdinig. Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya? Dagdag ng bise, balak niya raw samahan sa detention si Lopez at iba pang staff ng OVP na ipapaaresto ng Kamara hanggang paglipas ng bagong taon.
Nagpabili na ako kanila ng tali kasi dito na lang ako maglalaba. And then dito ko na lang din i-dry yung clothes ko. Medyo madami naman akong t-shirt na nadala. Hindi raw siya security problem dahil may sarili naman siyang security. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. Sabi pa ni VP Sara, handa na raw ang mga kaso niya laban sa ilang miyembro ng 19th Congress gaya ng pagkwestiyon sa constitutionality ng mga hearing tungkol sa kanya. Pero di pa raw siya fully committed na yakyat ito ngayon sa Korte Suprema. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inilis sa Senate version ng 2025 budget ng DSWD ang pondo para sa AKAP program. Pwede raw kasing pag-isahin na lamang ito at ang isa pang programa ng DSWD. Inalmahan niya ni House Speaker Martin Romualdez na iginiit na maraming minimum wage earner ang umaasa sa program. May report si Sandra Aguinaldo. Ngayong taon sinimulan ang pagpapatupad ng AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Layo nitong mabigyan ng tulong pinansyal ang mga minimum wage earner na kumikita ng 21,000 or less kada buwan laban sa epekto ng inflation. Ang pondo para sa AKAP para sa susunod na taon tinanggal sa Senate version. Are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion which was added in the House version and 41 billion added for AIX. Paliwanag ni Senador Amy Marcos, ang sponsor ng DSWD budget, pwede kasing pag-isahin na lang ang AKAP at ang AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Segunda pa ng ilang senador, wala rin ito sa proposed 2024 budget ng DSWD at wala rin sa ipinasang bersyon ng budget sa Kamara at Senado. Bigla na lang daw itong sumulpot sa bersyon ng Bicameral Conference Committee. Di rin daw ito napupunta sa pinakamahihirap na Pilipino. We don't have problems with the program in itself, pero we wanted to make sure na it's clearer this time. Parang hindi siya nakatutok doon sa mga poorest of the poor sector of our society. Pero di sang-ayon si House Speaker Martin Romualdez na isa sa mga nagsulong ng AKAP. Yung ibang mga sa Senado ay hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado eh. Marami raw ang nangangailangan ng pondo ng AKAP at handa rin daw itong ipaglaban ng Kamara. Tayo, tatanggalin ba natin yung AKAP? O, ano sabihin natin sa mga senador? Tatanggalin ba natin? Utos ni Romualdez sa House Appropriations Committee sikaping maibalik ang AKAP kapag tinalakay na ang national budget sa Bicameral Conference Committee. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ililibing na nga na aksidente pa. Papunta sana ng sementeryo ang isang karo ng patay ng mabaga ng truck sa Cavite. Isa naman ang nasawi sa banggaan ng kolong-kolong at bisikleta sa Pangasinan. May report si John Consulta. Biglang kumabig ang kolong-kolong na yan sa Calasiao, Pangasinan. Napunta ito sa gilid ng highway hanggang bumangga sa isang nagbibisikleta. Tumaob at nagpagulong-gulong ang kolong-kolong. Patay ang misis ng driver nito. Magbebenta sana ng tuyo ang mag-asawa sa Calasiao. Pero habang nasa biyahe, may iniwasan daw silang tumawid na dalagita. Nakipag-areglo na ang driver ng kolong-kolong sa siklista, pati na sa pamilya ng tumawid na dalagita. Papunta na sana sa huling hantungan pero naaksidente pa ang patay sa loob ng karong yan sa Dasmariñas, Cavite. Sinalpok kasi ng truck ang karo habang papuntang sementeryo. Wasak ang karo at pati ang kabaong. Wala pang ulat kung may nasaktan sa aksidente. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 33 days na lang, Pasko na. Naging instant Christmas pasyala ng bakuran ng isang bahay sa Calasiao, Pangasinan. Welcome ang lahat sa kanilang Christmas pailaw sa tahanan. Agaw pansin ang kanilang higanting Christmas tree. Inabot daw ng isang buwan ng pagkakabit ng Christmas decors na tradisyon ng pamilya Soria. Opisyal namang nagbukas ang second leg ng Noel Bazaar na ngayon nasa World Trade Center sa Pasay.
Inabangan ng celebrity ukay-ukay ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Cut Unlimited Incorporated. Ang kikitain ay mapupunta sa kanilang beneficiaries. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, nagsama-sama ang mga student leader at kanilang mentors para sa Future Changemaker Summit Philippines 2024 na ginanap sa Makati City. Layo nitong turuan silang bumuo at magpatupad ng mga proyektong makatutulong sa kanilang mga komunidad na pupondohan ng Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program. To give them ideas how to implement their projects and in the long run to make it sustainable. Tinalakay ni GMA Network Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso ang mga pamamaraan ng network para maging inclusive pagdating sa storytelling sa panahon ng digital technology at ang kahalagahan nito. Kami po sa GMA Integrated News, inclusivity is not just a buzzword, no? It is a core value that influences our day-to-day operations. We strive to recognize and represent the diverse tapestry of voices, experiences, and perspectives within our communities. Inclusive storytelling allows our news teams to reach wider audiences, game changers in this digital age, where information can spread at unprecedented speeds. Credible and inclusive journalism becomes even more vital. Ayon kay Amoroso, mahalaga ang pagbibigay boses sa local news. It is imperative that stories from communities like mine, like yours, are told. Our regional arm, GMA Regional TV, plays an instrumental role in this mission. Our news teams hail from the very localities they report on. Binanggit din ni Amoroso ang panata kontra fake news na isinusulong ng Kapuso Network, kasama ang mga industry leaders, media organizations, tech giants, at educational institutions na labanan ng lumalalang problema ng fake news at mapanlinlang na impormasyon. I've learned a lot from this event, how we can engage the youth in terms of some grassroots problem. Ideas without action are useless. Desire to change is useless if you don't take action. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Certified at official na, highest-grossing Filipino movie of all time, ang Hello, Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Umabot ng 930 million pesos ang kinita nito sa worldwide box office sa loob lang ng 10 araw. Nalampasan nito ang pelikulang Rewind ni Marian Rivera at Ding Dong Dantes. Showing pa rin ang Hello, Love Again sa mahigit 1,000 cinemas worldwide. May bagong parody si Michael V na ipalalabas this weekend. Nag-instant reunion naman ng K-pop group na Big Bang sa new single ni G-Dragon. May report si Aubrey Carampel. Reunited sa Home Sweet Home ni G-Dragon ang mga kapwa niya Big Bang na sina Taeyang at Daesung. Pag-alala raw ito sa kanilang golden days at enduring bond as a group. Yearning for affirmation naman ang peg ng bagong single ni Blackpink Rosé, ang #1 girl na trending with more than 3 million views sa YouTube. May bagong parody si Kapuso comedy genius Michael V, ang single na Hilaw by Yaki, nahalaw sa dilaw ni Maki. Mismong si Maki excited daw sa kalalabasan ng parody na mapapanood sa second part ng 29th anniversary special ng Bubble Gang this weekend. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Atom Araulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.